Hey guys, in today's video, we are traveling back to Malabrigo, Lobo, Batangas. So umalis po kami ng Imus around 3 AM after my work. Then dumiretso na kami dito sa Lobo, Batangas. So it took us 3 hours journey. Dahil nag-enjoy po kami sa huling swimming namin dito just a week ago, bumalik po kami dito sa Triple N Homestead. But this time, hindi po yung buong bahay ang inarkilahan namin dahil day tour lang po kami, kaya yung kubo lang po yung nirentahan namin. So I posted that video as well na nung huling punta namin dito, at I've mentioned in there na talagang ito yung isa sa mga best na resorts na napuntahan namin, kasi talagang marami na kaming iba't ibang resorts na napuntahan dito sa Batangas, pero ito lang yung kauna-unahang resort na binalikan talaga namin. So here are the reasons why bakit nagustuhan namin at binalikan namin ang resort na ito. So ito yung sa pinaka-top reasons bakit na sobrang na-enjoy namin dito. So una, as you can see in here, sobrang linaw ng tubig, malinis at hindi siya makate, at talagang super enjoy namin. So dito marerelax ka, hindi siya maalon, at maganda rin yung part na yung may siya na mababaw, pero hindi naman sobrang ang layo mo na yung nilalakad mo o nilalangoy mo, ang babaw pa rin. So medyo may pa rin siya. So tama lang yung portion niya ng mababaw at yung is lalalim na siya, pero hindi siya yung biglang lalim. So maganda yung ganun kasi mas nakaka-enjoy, hindi nakakatakot. And then so kahit sa mababaw pa lang, marami ka na makikitang isda. At kung gusto mo naman yung mga magagandang corals, pupunta ka sa ibang part ng area na ito. So lalayo ka lang ng konti. So this might not be the ideal beach resort sa ibang tao, kasi siya from the property, mabato siya, and then sa gitna is buhangin, and then bato na uli siya, papunta na siya sa dagat. So pero yung bato niya guys, hindi siya masakit sa paa. Unlike dun sa iba talaga napuntahan namin, bato na may mixed na broken corals. Kaya yun, masakit yun sa paa, nakakasugat talaga yun. So marami rin siyang mga fishing boats dito sa unahan na hindi naman siya nakakasagabal, but it added character pa nga. And another thing is sa unahan din, maraming mga puno that gives shades. So kahit mainit, hindi mo mabifeel yung mainit dahil is so breezy here. Kaya maganda yung area. At another thing na nagustuhan namin dito ay meron silang canoe na available to rent for 300 pesos per hour. At hindi lang, meron silang mga available na life jackets din para sa mga katulad ko na hindi marunong talaga at na lumangoy pagdating sa malalalim. At meron din sila mga snorkeling gears, pero we always bring our own. At isa pang magandang rito is having a tatay baby na yung nag-look after sa lugar na ito and making sure na we have everything we need, na nandyan siya. Kung gusto namin may bibili sa tindahan, he sometimes offer na siya na lang yung bibili, at yung kung ano pang kailangan namin, he's just there and is very friendly, and he knows na we enjoyed it so much. Kaya yung canoe, hindi niya na nga sa amin chinarge siya ng hourly, kaya fix na lang yung rate na binigay niya sa amin. And of course, hindi mawawala ang karaoke. So we hired one at binayaran namin dito 800 pesos. So tinawaran na rin siya ni Tatay Baby kasi anong oras na rin namin siyang nirentahan, and then day tour lang kami. So hindi na ganun katagal yung gagamitin namin. So binuko ko to directly na kay Tatay Baby. So minessage ko lang siya kung kailan kami pupunta at kung available, and we agreed on the price. So yun nga, binayad namin is 2,500 for the cottage, at included nga doon yung use of the kitchen with complete utensils. So yung lulutuin mo na lang talaga yung dadalhin mo. So after we had the breakfast, ayan, super na kami talaga, diretso na ng tubig, enjoy na. So kahit mga bata at matatanda, lahat kami, we had a great time talaga rito, at super enjoy talaga guys. And by the way guys, pumunta pala kami dito Friday. So parang alam mo yun, napakatahimik kasi sobrang kami lang yung nandito. Pero kahit nung last time naman, hindi naman ganun siya crowded.
Isa pang nakakaaliw na experience dito ay yung mga aso ng neighbor na they allow us to stroke na mga friendly sila. At specifically itong aso na ito na una kay Tatay Baby lang siya nasama mag-swimming, and then later on, familiar na siya sa amin. Sumasama na rin siya sa amin mag-swimming, especially itong kapatid kong bunso. So yan, so masyado na silang close. Ito talagang super friendly. Kung pwede lang siya naming dadalhin namin siya. But no, that's one of the unique experience we had here. Tuwa. So ito guys yung kubo na inarkila namin. So malaki to at may higaan dito at sa unahan surrounded siya ng upuan and then may table sa gitna. So ilang kaming pumunta rito, 12 adults and 4 children. So day tour lang kami, but this is also available to rent as overnight stay kung gusto nyo, kung yung tight yung budget ninyo, kesa sa yung buong bahay ang aarkilahin ninyo. Na sa buong bahay naman is air condition naman yung mga kwarto. But so you've got these options. So we had a great time here guys, at kung pwede lang talagang mag-extend ay mag-extend kami, but hindi na po pwede kasi tomorrow I'm flying back to the UK. At mas nakakaaliw kasi mas naging budget friendly siya para sa akin kasi may family at yung mga sumama sa amin dito ay nag-KKB sila towards sa pagkain, sa gasolina, sa cottage, sa karaoke. So alam mo yun, mas alam nila kasi na pauwi ka na ng UK, so wala ka ng pera, wala ka ng budget. So for you to enjoy it as well. So kaya ayun, nagkusa na sila ng KKB. So that's it guys. We had a great time. I highly recommend this resort for the fact na maganda yung kanilang beach resort.